Ayan, so welcome back dito sa Denrica Doy TV Sports, no. Mamumulitika po tayo, no. Politika ang ating pag-uusapan at late reaction na po ito sa meltdown na nito ni Sara Duterte, Vice President Duterte, dito po sa mga nangyayari, no. Then at the same time, ito pong pinaniniwalaan ni Katunyeng na di umano'y mayroon na pong korupsyon, no, sa ating pamahalaan, okay? So, yan lang po ang ating topic. Mabilisan lamang po ito. So, yun na nga po. At sa mga nangyayari po ngayon na nakapagsalita na po at piniay, ito nga pong tatlo, no? Si Lisa Marcos, si Bongbong Marcos at si Mr. Tambaloslos. Ayan, kilala nyo naman kung sino yan. Kasi nga po, alam ni BP Sara kung saan talaga nanggagaling ang lahat ng ito. At yun ang pag-iimbestiga sa kanya ng Kongreso. Ang tingin ko nga po talaga dyan, talagang target talaga pabagsakin ng mga Duterte. Yan ang aking tingin dyan. Kasi nga naman po, okay, open po ako sa pag-iimbestiga. Okay po ako. Pero hindi lang dapat siya. Sa dami po kasi ng gobyerno, ng mga ahensya na mayroong confidential funds, bakit siya lang, sa kanya lang nakatutok? Biruin niyo yan. Hindi naman nangyari dati yan kay BP Leni. Kahit na tinutuligsan ni BP Leni ang administrasyon ni Tatay Diggs. Pero ang sabi niya, 'di ba, sa Congress stop. Dito si Bongbong anong ginagawa? Di ba? So dati siya lang ang presidente na pahintulot nga mailagak nga, di ba, sa bilibing ng mga bayani. Tapos ngayon, tignan nyo naman ang ginagawa sa kanya, di po ba? So, para sa akin, again, kung sa transparency at mapatunayan yung mga nangyayaring na yan, paggasta na yan, dapat hindi lang sa BP, sa opisina ng BP. Hindi, talagang Congress, lahat. Biruin nyo, talamak na yung mga pagko-contempt nila. Yung Attorney Lopez, di po ba, nag-participate, di ba? Nirespeto yung hearing, kaya nagpunta siya dyan. Tapos tignan nyo naman ang ginawa. Pinakulong pa siya. At ang matindi, this oras ng gabi, ililipat po, no? Sa city jail. Pambihira naman yan. Pambihira naman po, no? Biruin nyo, tapos kung ano-ano mga dahilan. Hindi ba safety doon? Dire mo, nandun na mismo ang vice-presidente. Talagang yun ang gagawin nila. Kaya yun, pumutok na. Nagalit na. Napuno na yung salop, no, ng ating BP. Na iniiwasan niya magsalita ng ganyan. Mapapansin nyo naman, pigil. Pero hindi na talaga siya nakapagpigil. Dahil ikaw nga naman, gawin sa yun. Katunyeng. Okay na sana yung mga sinabi mo Na-turn up ako dun sa sinabi mo na about doon sa BP natin. Halimbawa, ikaw, ibigay ko sa yung situation. For example, may manager ka sa isa sa mga restaurant mo, no? Isa sa mga panaderia mo. Tapos, ginanyan, this oras ng gabi, kakalampagin. Miloy mo, pahinga na ng tao at ililipat nga sa city jail. Matutuwa ka ba? No? At alam naman po natin ng mga Duterte, hindi po yan yung katulad ng ganito. We must study. We must do. Hindi gano'n ng mga Duterte. Talaga pong straightforward. Totoong kausap po talaga. At nakikita sa gawa. Yan ang pagkakaiba. Di po ba? Tapos, yun na nga, yung pinaniniwalaan ni Katunyeng na meron ng korupsyon, anong masasabi nyo dyan? Yan, nagsalita na siya. Naniniwala siya. Ako ba, naniniwala din doon? Naniniwala din po ako. Tignan nyo naman yung katarantaduhang flood control na yan. Talamak kami rin nyo, bilyong-bilyong piso, ha? Then at the same time, 5,000 ni isa walang gumana. Anong katarantaduhan yan? Tapos anong dahilan? Ha? Anong dahilan? Binangga ng barko, na-overwhelm ng bagyo. Anong klase yan? So sino ba gumawa niyan? Wala bang engineer yan? Kaya nga po, talamak na. Harap-harapan na So sino magme-mediate? Para sa akin po, wala na pong mangyayari. No? At yung sinasabi pa nito ni Tunyeng, no, na kapag hindi raw kumilos ang presidente, parang kinukonsinti niya na ang mga ito. Hindi mo pa ba alam? Ang hina mo pala, Brad. Sorry Pero paano ko nasabi yan? Di ba nga,
sinabi niya na na mag-iimbestiga sa mga smuggling. Supposedly, di ba, dapat meron na. At may binanggit na personalidad na di umano'y malapit nga dyan sa pamilya na yan. Ano ba nangyari? Di ba nalusaw yung usapan na yan? Di ba wala nang nangyaring hearing? At ang hearing, tignan mo, nakapokus na lahat sa BP, nakapokus na rin sa DepEd. So lahat sa kanya nakatutok, biruin mo yan. Tapos hindi ko pag-iisipan na ito'y para lamang sa pagpreparasyon sa 2028. At kaya ma-impeach siya dahil pag na-impeach yung BP, wala na, finish na. Hindi na po siya makakatakbo sa kahit na anong posisyon. So yan po ang ating dyan. Ako nga sa totoo lang guys, sa lahat ng nangyayaring ito, kaya nga pansamantala, hinintuan ko muna yung pagpapolitics na vlogging kasi nga, naisip ko, may mangyayari pa ba? Kasi sa tingin ko po kasi, wala nang kumikilos parang pinababayaan na lang lahat ng nangyayari. So, pero sabi ko naman, wala hindi pa rin, kailangan pa rin magsalita, di ba? Dahil alam nyo, pag nanahimik tayong lahat sa issue na ito, parang binibigyan na natin sila ng lisensyang ituloy yung mga nangyayari na yan. Di ba? Yung mga loyalista, panay pa rin ang tanggol. Wala naman tayong problema dyan. Di ba? Ako naman, dinedemand ko ang gobyerno na magtrabaho. Gawin ang ipinangako sa atin. Kaya ako nga binoto, di ba? Kaso ano na nangyari? Sige nga, sagutin. Mga loyalista, anong nagawa ni Marcos 3 taon na? 3 taon na ba? Ang tagal hinaantay ko sana 2028 na Wala Ang mga pinasisinayaan niya, na mga binubuksan niyang proyektong natapos, panahon pa ni Tatay Diggs. Ano naman ang bubuksan ng susunod na magiging presidente? Di ba? Sa bunganga na mismo ng Vice President nang galing, wala pong mga pondo na yan. Tignan niyo pa yung nangyayari sa PhilHealth. Pondo na dapat po sa mga may sakit, para po sana tayo maibsan na yung babayaran natin sobrang laki. Ililipat, hindi nga natin alam kung saan yan ililipat di ba pinatigil ng Korte Suprema. There's something going on, there's something wrong about it. So tahimik pa rin tayo. Ngayon, ito na, hindi na nakatiis si Katunying, nagsalita na. Ikaw, Mike Abe, ano na? Thinking ano na rin. Sabagay, alam naman po natin Huwag na tayo magloko, huwag na tayo magplastikan. Yan po ang problema dyan sa ating bansa Marami pong bullshit dyan, na magkukunwari, na kunyari hindi sa taliguran, kala mo okay sila, di sila magsasalita, pero sa ibang ayan na. Yan po ang pagkakaiba sa mga napuntang kong bansa. Walang bullshit. Kapag kung ano ang pinag-uusapan, kung anong punto, dun dapat. So walang sinasabi sa talikuran. Yan po ang malaking problema natin dyan sa Pilipinas. Kaya nga po talamak na yung ganyan. Sa bagay, sa mga proyektong nasabi ko na mga tila, yan nga sa railway, di ba? Na wala na raw pondo. So paano pa? Ano nang bigger project ang naasahan natin? Anong trabaho? Wala, puro hearing na lang po. Kaya kada bagyo, para tayong tila gulat lahat. So, yun na nga, si Tunying na yan, partida pa yan nakakausap niya yung inner circle daw, nakaka-text niya daw. Pero pag nagsalita siya, alam mo, di ako naniniwala na sabi niya, pag daw di kumilos si Bongbong, inaasahan mo ba nakikilos? Ako, pakiwari ko, wala na wala na. Tignan nyo kaya ngayong tao hindi na natutuwa Paano katunayan kung hindi na natutuwa? Tingnan mo sa survey si Madam Amy. Kung gusto nila ang ginagawa ni ading niya, dapat pasok siya sa Magic 12. Di ba dapat frontliner siya? Tignan mo naman ngayon. Kasi hindi rin makapanindigan wala anong papanindiganan niya sa nangyayari ngayon? Di ba? So yun lamang po guys yung ating take dyan. At ito naman ating sinasabi, base, issue-based po lang dito, walang personalan. At yung mga nabanggit ng Vice Presidente, talagang, nagalit na talaga siya dahil noon pa yung ginagawa sa kanya, sabi ko sa inyo, biruin mo, siya po ang pinakamataas na may boto, Pangalawa, siya
sa pinakamataas na tao. Tignan nyo naman kung paano siya itrato ngayon. Ano pa kaya tayong mga mamamayan kapag tayo'y sa tingin ko'y mapag-initan, di po ba? So ganyan na lang po ba, pababayaan na lamang natin. So sino ba ang magiging talagang tanggol natin sa nangyayaring ito, no? So yun lamang po guys, no, ang ating napag-usapan. At malapit na pong eleksyon, mag-isip po tayo ng tama, no? Huwag po tayong papadala sa mga kung ano-anong mga ayuda-ayuda na yan. Na yan naman po talaga trabaho ng gobyerno, hindi po ba? So yun lamang po guys, at muli maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita po tayo sa mga ganitong usapan, no. Hindi lang po tayo pang tayo po'y hindi lang tayo pang politika, pang sports pa. Jump pack po tayo dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.